Okay mga ka-trigger, it's me again, ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Na palagi kong sinasabi na huwag ninyo akong hanapin sa Pilipinas para magpagawa o kunin ang aking serbisyo dahil ako ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait bilang isang firearms instructor gunsmith sa Mayadin shooting range. Pagpasensyahan ninyo ang aking busis sapagkat dito sa Kuwait ay tapos na ang taglamig, pupunta na sa tag-init, nagbabago ang klima kaya umuuso dito ang mga sipon na tubo. Ayan, at bago ako bumati sa inyo ay gusto ko lamang bigyan ng pansin ang katanungan o komento ni Ordo Sipay. Sabi niya, good PM, Maestro, anong komento mo sa 1911 45 ACP ramp bull barrel kumpara sa ordinary o standard barrel? Salamat. Okay, ayan. At bago natin yan bigyan ng katugunan, ay gusto ko lamang kayong batiin ng isang mapagpalang araw sa lahat, lalo tigit sa ating mga OFW, kung saan man panig kayo ng mundo. Anumang oras dyan, tanghali, umaga, gabi, hapon, o madaling araw, dalangin ko tayo ay ligtas sa mga kapahamakan, sa mga aksidente. At lalo tigit, ingatan natin ating mga sarili na huwag tayong magkasakit dahil may mga sinusuportahan tayong pamilya sa Pilipinas at walang magbabantay sa atin o mag-alaga pag tayo may sakit. Ayan, at shout out kay Velasco Max na nagpasalamat siya dahil pinanood niya yung video natin na hindi may kak at ang sabi niya ay napakinabangan niya at nagawa niya yung kanyang baril. At ako'y nagpapasalamat sa tuwing ako'y makakatanggap ng ganyan na pinapakinabangan yung ating pagtuturo. At magpapasalamat din ako kay Alfredo Isidro at nagpakilalang Ordo Sipay sapagkat tayo ay isang charity vlogger na nagtuturo. Hindi lamang tayo nagbibigay ng financial, kundi nakakatulong tayo sa pagtuturo natin at ang kinikita natin dito sa YouTube ay tinutulong natin sa 6 na estudyante na anak ng mga single parent. At yan, si Alfredo Isidro ay tumulong sa atin sa pamamagitan ng pagpadala sa ating YouTube channel para sa 6 na estudyante. Hindi ko kayo magsawang pasalamatan kada vlog sapagkat kayo ay isang matulungin na tao. Okay, gayon din kay Arnel Salvador, si Architect Arnel Salvador na naging kaibigan ko dito sa Kuwait at siya ay personal na nag-abot sa akin ng tulong. Ang pera na nalikom natin ay gagamitin natin sa susunod na pasukan, pambili ng school supplies, uniform, sapatos, bags, lahat, etc. So ayan, maraming salamat sa inyo at sa mga hindi pa nagpapadala, maraming salamat sa inyo. At yung mga nagpadala na hindi nagpakilala, please magpakilala kayo, send niyo ang pangalan ninyo, i-comment niyo para walang sawa ko kayo pasasalamatan tuwing ako ay magbablog. Ayan, at bibigyan na natin ng pansin ang katanungan o comment ni Ordo Sipay. So, meron tayo ditong 1911. Yan, tinanggal ko ng slide para mabilis tayo. Na ito yung sample ng standard barrel. Yan o. Mapapansin ninyo napakasimple. Okay? Yung ramp barrel kasi, pag ikinabit natin ito, sandali lang, ay mawawala na ito So ang masasabi ko lang, kung kayo ay yung mga kolektor, ayaw nila ng mga ganon. Gusto nila, kahit ako pag ako ay nagkamero ng 45, gusto ko yung original. Pero kanya-kanya naman tayo ng gusto. Dahil ganyan ang magiging papakita ko lang sa inyo ang side picture ng Yan, ito'y dami, wala itong primer. So ganito ang niyan.
Ganito ang forma niya, ano niyan. So, ang ramp barrel, walang hagdan. Wala na siyang hagdan. Ito kasi may parang hagdan dito eh. Ayan, kung mapapansin niyo may step siya. Ayan, may step siya dito. Pero napaka-importante nito. Napaka-importante nitong parte na ito. Pag ito'y binawasan ninyo, diyan nagkakamero ng kasi actually ang 1911 ay sang-ayon sa aking research ay tinesting ito ng 10,000 na bala noong 1910. At hindi naman nagkamerong kahit ng isang malfunction. So, kung ang bala ninyo ay original o yung mga hindi reload, kasi nagbabatangan, namimili ito ng ang problema ang nagiging problema ng standard ay namimili ng bala. Lalo na kung yan ay semi-wad cutter. Kasi ang bull, mapapansin natin na rounded ang dulo. So, pag rounded ang dulo niya, hindi man nagiging problema kasi madulas siya eh. Pag yan ay bull, pag semi-wad cutter yan, ay siyempre medyo flat yung dulo niya, sasabit yan dito sa mga kantuhan. Sasabit sa mga kantuhan yan. Kaya namimili. So, yan ang yun ang advantage ng ramp barrel. Wala siyang sasabitan dito sa bandang baba dito. Wala siyang sasabitan. Kaya ang payo ko sa mga standard barrel, huwag kayong gumamit ng semi-wad cutter dahil yan ay sasabit dito. Ang isa pa, pag hindi metal coated ang inyong heads at yan ay tingga. Ang tingga ay madali, pwede ninyong kagatin yan kagatin. Pag yan ay sumabit sa mga gilid-gilid, yan ay dumidikit. Ang tanso madulas yan. So yun ang advantage ng mga ramp barrel kasi wala nang ang steps na tinatamaan. So sa mga reload, advantage ang ramp, ang may ramp. Kasi nga wala nang step, wala nang kanto-kanto dito na nasasabitan pa niya, walang ganito. So advantage sa mga reload. Ang kaya umimbento ang mga magagaling na ng ramp barrel. Kasi nga minus yan sa malfunction. Ngayon, kung ang bala naman ninyo ay metal coated, I'm sure walang magiging problema. Ang magiging lang ninyo niyan ay yung itutruting lang ninyo. Ay naituro ko na naman yung pagtutruting sa inyo. Tatanggalin lang ninyo yung mga matatalas dito sa gilid. Tatanggalin lang ninyo at huwag ninyong babawasan ito. Huwag ninyo itong babawasan, yung lang kanto na medyo matalas ang binabawasan diyan. At ang nagiging problema pa ng mga 1911, pag nagbabatangal, ang babawasan nila ito. Yan, pag binawasan ninyo yan, patay na kayo diyan. Ang advice ko na sa inyo yan, pag nabawasan ninyo yan, paltan na ninyo bili na kayo ng ramp barrel. Or, i-rebuild ninyo yan. Pag binawasan ninyo yan, wag ninyong babawasan yan. Yan ay aking advice sa inyo. Itong parte na to. Kasi ang mangyayari niyan, ang bala niyan ay gaganyan ang bala niyan. Yan ang magiging posisyon ng bala niyan. Hindi papasok yan. Kasi nga, hindi natataas yung hindi natataas itong hindi tataas yung yung dulo. At ang isa pang nagiging problema ng mga reload, ito ay lalo ko hindi magandang pagka-crimping. Ito sumasabit ito. So yun lang ang So may advantage ang
ramp barrel, pag ang bala mo na ay mga reload na, advantage na. So, kamong ano sinabi ko. Pero kung mga bull barrel, kung mga original metal coated ang bala ninyo, hindi big deal ang ang ramp. So, ang ina-advise ko sa inyo, kung nagbababatangal ang inyong ang inyo namimili ng bala, pwede kayo magpalit ng ramp barrel, pero gagastos kayo ng malaki sa gunsmith. Ipapapiting siyempre ninyo yung inyong barrel, papapiting ninyo yan para magpit. At kung wala kayong experience, ay huwag kayong sumubok na magpiting, at baka lalong lumaki ang hindi ko na-advise na kayo na magpit niyan, dahil baka hindi maganda ang pagkapiting ninyo, baka lalong magkaluko-luko ang ating firearms, masisipan ninyo ako. So yan ang aking diyan, ang aking komento diyan. So kung meron kayong alam na iba pang comment, ay i-share ninyo para natin mapagsama-sama, kasi hindi ko naman masasabing lahat yan. Hindi ko naman masasabi na perfecto tayo lahat. So ang inaano ko lang sa inyo ang pagtutruting ay nakakatulong. Kung hindi sa akin kahit yan ay ramp, kahit yan ay standard, kung tama ang pagka-truting ng inyong barrel, wala akong advice sa inyo na hindi ko kayo na-advise na magpalit ng ng ramp barrel. Baka magpalit kayo, baka sabi niyo, ay, in-advise ni Pinoy Firearms Instructor na yung mga standard palitan ng mga ramp barrel. Hindi po, hindi ko ina-advise yun. Ang ina-advise ko lamang ay yung pagtutruting ay tama. Kasi pag napasubra din yung pagtutruting na yan, babalagbag ang bala ninyo dyan. Gaganon ang bala ninyo dito. Pag ito ay overthroat, na binawasan ninyo itong ilalim na to ng sobra, ay hindi po yan maganda. Ang ina-advise ko lamang dyan ay yung yung matalas na yun na konti lang. Tatanggalin ninyo yung matalas dito. Okay, magiging maingat kayo sa pagtutruting. At mag-ano kayo ng trial and error. Magta-trial and error kayo. So ayan ang aking advice sa inyo. Hindi ko ina-advise na magpalit kayo ng barrel. Kung ito ay binugbog na ninyo, ayan, advice ko yan. Pero kung kayang ibalik yan kung kaya ninyo ibalik yan, i-rebuild ninyo yan, maibabalik yan. Nare-rebuild yan. Paano lang ninyo ito ng TIG weld o MIG weld, tapos ay ibalik ninyo yung dating shape niya. Ayun ang aking komento dyan. At kung may nalalaman pa kayo, kung magko-comment kayo, sabihin ninyo yung solusyon. May nagko-comment na mali-mali yan, bla bla bla. Wala naman kayo sinasabi kung ano ang tama. Basta na lamang ninyo ako ibabas. Sabihin ninyo kung ano yung tama. Huwag kayong pipintas nang wala naman kayo sinasabi. Sasabi, mali yan, pinagsasabi mo. Ano yung tama? Sabihin ninyo para magkasundo tayo. hindi sasabihin niyo, tumigil ka, mali yung ginagawa, yung pinagsasabi mo dyan. Mali. Ano yung tama? Sabihin mo yung tama para magkasundo tayo. Pag may sinabi kang tama, ako'y magta-thumbs up sa iyo. Actually, maraming nagko-comment dyan ng tama. Nagta-thumbs up ako. Tama Basta nasa topic lang. Ayan, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Napapahaba ang ating sermon. At pagka 15 minutes lang ang ating maximum. Okay, maraming salamat sa inyo. At kung sa tingin ninyo hindi ko nasagot ang inyong mga tanong, ay pwede ninyong itanong uli. Kasi yung iba ay nakalimutan ko na tabunan na ng ibang tanong. So itanong lang ninyo, at kung hindi tumama yung aking sagot, halimbawa mali ang pagkaintindi ko sa tanong, ay i-comment ulit ninyo at linawin ninyo yung tanong. May mga malalabong tanong kaya hindi ko masagot. Pasensya na. Kung hindi ko nasasagot yung inyong mga tanong, talagang nalalabuan ako. Hindi ko maintindihan. May kanina may idiot scratch na sinabi.
paano daw magtanggal ng idiot scratch ng stainless. Pero sinagot ko pa rin, ewan ko kung tama yung sagot ko. Hindi ko maintindihan bakit may idiot scratch yung sinabi. So ayun, medyo malinaw ang inyong tanong para malinaw din sagot ko. Okay, papaalam na tayo hanggang sa muli natin video. Ito ang Pinoy Firearms Instructor. Nag-smith din naman. Sana may natutunan kayo sa aking malit na kaalaman. At ako'y mag-iwan sa inyo ng katagang God bless us all. Thank you very much.